Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. God, Zoe! Ano nangyari sa'yo, anak? Pag tumakas tanda yan, nabarin tuloy sa doktora. Narito na nga ang ating kakaabangan ngayong Miyerkules sa Abot Kamay na Pangarap. Kinagulat nga ni Moira ang nangyari dito kay Zoe dahil sa tama ng baril dito ni Don Pepe. At dito nga, natila nag-alala ng gusto itong si Moira na kung papaano mapagamot itong si Zoe na hindi mahahalata dito nila RJ at ni Giselle, na baka isipin nila na may kinalaman pa itong si Zoe at Moira sa pagkawala nga dito ni Don Pepe. At dahil hindi nga natuloy ang transaksyon na hindi nabawi ni RJ at Giselle itong si Don Pepe at nakuha naman nila Moira at Balahadja itong pera na napakalaki. Samantala, dumating din naman itong si Lynette dito sa Apex Hospital at nagkausap sila dito ni Annalyn at nalaman din ni Annalyn ang buong pangyayari dito kay Lynette. At labis nga itong nakonsensya sa nangyari na imbis si Lynette ang pagtuunan ng pansin dito ni Annalyn sa akala niya na itong si RJ ang mapapahamak at ito pala ang kanyang ina. At dito naman na humingi ng dispensa itong si Annalyn sa kanyang ina na si Lynette. At dahil tapos na nga ang pangyayaring iyon, sana wag na daw maulit. At dahil dito, nagyakap pa naman ang mag-ina. Samantala, ipinagtataka na talaga dito ni Giselle at RJ na kung bakit biglang nawawala itong si Zoe sa oras ng trabaho. At pati itong si Doc Ray ay tinanong ni RJ kung alam ba nila kung nasaan nagpupunta itong si Zoe. At nag-aalala din itong si Dr. Ray Meneses dito kay Zoe dahil may mental health pa daw ito dinaranas ngayon. At baka naapektuhan na itong si Zoe sa nangyari sa kanyang pamilya ngayon. Tila napaisip na naman itong si RJ na baka yun nga ang dahilan na kung bakit bigla-bigla ang nawawala itong si Zoe ngayon. Subalit walang kaalam-alam ang mga ito na itong si Zoe ay kasabwat dito ni Moira at dito nga ni Balahadja sa pagkawala nga dito ni Don Pepe. At dahil nagtangka nga itong si Don Pepe natatakas, kaya hindi niya akalain na ang kanyang nabaril ay itong si Zoe, akala niya itong si Balahadja. At dahil dito, hindi naman pwedeng maipagamot ni Zoe ang kanyang sarili sa ibang ospital dahil baka malaman daw ng kanyang ama na si RJ at Giselle at Annalyn na kung ano nangyari sa kanya at kung papaano siya nabaril. Baka lalala daw itong sitwasyon. Kaya dito naman nakaisip ng paraan itong si Zoe na isa lamang ang pwedeng makatulong sa kanya at makagamot ay walang iba kundi itong si Doc Carlos na kanyang tunay na ama. Kaya agad ngang tinawagan ni Zoe itong si Doc Carlos at hindi sinasadya na itong si Lynette ang nakasagot nito. At dito nga na nabanggit dito ni Zoe na may malaki siyang problema at kinakailangan niya ng tulong sa oras na ganoon. Tinawag pa niyan daddy itong si Doc Carlos at nagtaka naman itong si Lynette na kung bakit tinatawag ni Zoe na daddy. Dahil dito kung ano-ano pa ang sinasabi ni Zoe sa cellphone. Hanggang sa biglang dumating itong si Carlos at inagaw ang cellphone mula dito kay Lynette at wala na ngang magawa pa itong si Carlos dahil nalaman na nga ni Lynette dahil sa pagtawag nito ni Zoe na ama itong si Carlos. At aaminin na nga ba nila ang buong katotohanan? Lalo na ang nangyari nga dito kay Don Pepe na may kinalaman pala itong si Zoe at kinakailangan siya ngayon na magamot. At itong si Carlos lamang ang makakagawa nito dahil pwede siyang magpadala ng mga gamot doon at makuha itong bala na nakabaon sa braso dito ni Zoe kahit malayo sa bituka. Subalit marami na nga ang dugo na nawala dito kay Zoe kaya kinakailangan malunasan ito. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan mamaya mga kapuso, kung dito na kaya mabibisto at magwawakas ang mga pangluloko at pagsisinungaling dito ni Zoe at Carlos. Yan ang aking panibagong latest update today at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel.